Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak na tao with evidence na ko tagumpay. Tagumpay si Pangulong Rodrigo Duterte. Binasura ang kaso ni Pangulong Duterte. Nahimatay daw si Franz Castro. As in, sabi ng mga ilang netizen, nako, si Franz Castro na hinamatay na. Nako, si Franz Castro iyak na ngayon. Nako, nagwa-wild na ngayon si Franz Castro kasi hindi matanggap na binasura ng Korte Suprema ang kanyang kaso laban kay Pangulong Duterte na grave threat. Oh, yan ang mga kabibig ang sinasabi natin eh. Kasi feeling ni Franz Castro ay kongresista ako. Maraming sumusuporta sa akin. Maraming mga kongresistang sumusuporta sa akin. Sa kasagsagan ng grabing pangbabatikos si Duterte sa akin, maraming kongresista ang nagbigay ng kanilang opinyon at tumutulong sa akin. Pero ngayon, nasa na ba sila? Oy, ano nangyari? May say ba sila sa Korte Suprema? Ibang jurisdiction yan. Di ba? So, sobrang happy ng maraming DDS or mga supporter ni Pangulong Digong Duterte kasi nabasura. Nako, nabasura, binasura, sinunog ang kaso ni Franz Castro laban kay Pangulong Duterte. O, ito na ha. Paano, basahin natin ha ang laman ng ano. Hanapin natin mga kabibig kung nasaan ba ito. As in, super duper isang pampasabog sa 2024 ngayong panahon na ito. Ito ito mga kabibig nasaan ba ito? Yung palakihin natin ba para basta maganda. Ito Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang grave threat case na isinampa ni Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito yun ito yung complaint ni Franz Castro na nagkamali pa siya ng spelling. Ito whereof premises considered the above captioned complaint is recommended dismissed for want of sufficient evidence. Walang masyadong ebidensya, kulang sa ebidensya. Quezon City, January 9, 2024. Diba mga kabibig? Diba? Binasura talaga ang kaso ni Franz Castro. Alam na ni Digong na mababasura ito. Bakit? Kasi pag alam ni Digong na madidihado siya, natural mag-a-attend siya ng hearing. Unang hearing, hindi nagpakita si Digong. Wala doon si Digong. Representative lang ni Pangulong Duterte ang pumunta. Nyaw-nyaw si Castro, yung ibang mga bashers ni Pangulong Duterte, kasi guilty yan kasi kaya hindi nagpakita sa Korte Suprema. Nagtatago na yan si Digong. Pangalawang hearing, hindi pumunta si Pangulong Duterte. Anong kyaw-kyaw nila? Ay kasi nagtatago na yan. Guilty. Papasok na ang ICC. Malapit na ang katapusan ni Digong. Ngayong 2024, isang malaking pasabog talaga. January 9, 2024. Ay, pasensya Castro. Maraming DDS ngayon na sobrang happy. Ito diba? Lastly, it has been, tingnan natin, basahin talaga natin. It has been held by the High Court that there is no definitive basis to determine that probable cause has been established. So wala talaga. Kahit tuwad-tuwa rin pa natin, wala talagang probable cause. Except to consider the attendant facts and circumstances according to the prosecutor's best light. No law or rule states the probable cause requires a specific kind of evidence. No formula or fixed rule for its determination exists. Probable cause is determined in the light of conditions obtaining in a given situation. In going through the process, the prosecutor should carefully calibrate the issue of facts presented to him to the end, and that his finding would always be consistent with the clear dictates of reason. Wherefore,
Premises consider the above caption complaint is recommended dismissed for want of sufficient evidence. Oh, 'di ba? Perma diyan, oh, makita talaga natin, oy. 'Di ba? So ano na ngayon? Nga na naman tayo nito. Babalikan na naman natin si Sarah. Si Sarah naman ang ating tawag dito, ibabash. Kagagawan ito ni Sarah. Under the table yan ni Digong. Binayaran ang Supreme Court. Nasaan na ba ang demokrasya ng Pilipinas? Natutulog ang demokrasya ng Pilipinas kasi makakalaya si Digong. Hindi makapasok ang ICC dahil kay Digong. Yun ang mga linyahan ng mga bashers ni Pangulong Duterte. And I expected na yan. Alam naman natin kung ano mga strategy nila, di ba? So ngayon, nagpa-party na ang kabilang parlor. It's because ramdam nila na talagang hihimatayin, atakihin, baka si Franz. Baka hindi na makatulog si Franz sa kakaisip na bakit, ano bang kasalanan ko? Bakit binasura yung aking kaso para kay Digong? Ano bang pagkukulang ko? Kapalit-palit ba ako? Ay, nako mga bibig. Ay, nako. Meron ako nabasa na comment kanina ba na maganda daw ang topic ko sa mga vlog, pero ayaw niya yung gitong style na sobrang ingay, sobrang haliparot daw ako. Hoy, excuse me, gusto niyo ng seryoso? Mandali tayong matsugi dyan. So, kailangan natin bigyan ng konting positive vibes. Konting smiley-smile naman tayo. Hindi natin aatakihin ang isang seryosong topic na medyo seryoso din tayo. Ano mayroon sa ating buhay? Ay, puro seryoso na lang tayo. Kaya mga bibig, super duper happy ang marami ngayong mga DDS sa sobrang successful talaga si Digong. Hindi nga nagpakita ng 2 beses, pero dinismiss. Sobra talaga. Sobrang happy. So, ngayon, si Digong, tawa-tawa na lang. I tell you, madi-dismiss yan. Wala yan, Castro? Wala yan. Hindi ako pupunta doon. I will not show myself kasi kung mapapakita si Digong, it means yung iba ay guilty na papakita. Ay, si Digong pumunta doon. So it means talaga, sinabi niya grave threat talaga. Maganda ang strategy ni Digong, no? Ang galing ni Pangulong Duterte. Alam na niya kung anong mga movement ng mga taong ito. Ito si Franz Castro, pa-interview sa media na, ay nako, si Duterte halata namang guilty, hindi siya nagpakita sa amin. Tapos ang mga supporters ni Franz Castro nag-rally sa harapan ng Supreme Court. Remember nyo yan? Diba? Grabe talaga yung pangalawang hearing nila na hindi rin sumipot si Digong. So, galit na galit si Franz Castro doon. Ngayon, pasobrahan ang galit ni Franz Castro, tumaas ang BP, kasi binasura na. Diba? Ang saya-saya mga kabibig. So, ano ang iyong komento dito? I'm sure maraming sasabi, this is so unfair. There is no democracy in the Philippines right now. Ang gobyerno ni Marcos at Duterte, talagang niyurakan ang pagkatao ni Franz Castro. Saan ba natin makukuha ang totoong katotohanan at demokrasya? Linyahan ng mga kakamping, linyahan ng mga dilawan. Accept the reality na ganun talaga, matatalo kayo, walang probable cause. Hindi nakitaan ng mga marami pang ebidensya. So ano ba? Di ba? Kung ako yung judge, yun lang video ang nagiging tawag ditong yung witness nyo, yung ebidensya nyo, kulang na kulang, di ba? Dapat sana mga solid evidence. Ito, no law of rule states that the probable cause requires a specific kind of evidence. No formula or fixed rule for its determination exists. Probable cause is determined in the light of condition obtaining in a given situation. Ang sabi naman ni Duterte, I'm just expressing sa aking opinion during that time na nag-uusap-usap kami ni VP Sara Duterte, nag-narrate lang siya kung ano ang kailang pinag-usapan. Hindi naman agad-agad na sinabi niya ganito, ganyan. Hindi naman. Nag-share lang siya sa kung ano ang kailang pinag-usapan ng kanyang anak. Mali ba mag-share?
So, yun na nga mga kabibingaring latest lebak-lebak for today. Grabe, nagpa-party na ang kabilang parlor. Ang kabilang parlor naman, sobrang nag-iyakan. Magrarally daw sila. Uy, magrarally ang kabilang parlor. Kasi ang hustisya, ang demokrasya ng bansa natin, wala na daw. Tapos, yung ICC dream nila na papasok ang ICC, susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ICC, parang nawala bigla. Parang nawala ang kanilang pag-asa na maipakulong si Pangulong Duterte. Knowing ito, binasura nga. Tapos si Duterte, let the ICC come in. Hindi naman problema niyan sa kanya. Tapos sabi ng Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos walang kinalaman yan sa ICC. Itong mga taong ito na gusto nila akong makulong, yan ang may malaking plano na papasukin ng ICC. O, di ba? Kitang-kita na natin ang picture ba kung ano ang plano nila. Patatahimikin ang mga Duterte, mawawala ng power ang Duterte. Tapos, after si Duterte, malakas kasi ang mga Duterte, after ng mga Duterte, Marcos na naman patatahimikin nila. Ganon ang estilo nila, ganon ang strategy nila. Uunahin nila yung malakas sa tao. Sisiraan ng sisiraan. Bigyan ng mga negative comments, yung mga istorya na hindi natin alam kung totoo or hindi. Di ba? Ganon ang mga estilo nila. So ngayon, kitang-kita na. Di ba? Binasura na nga. Don't tell me mag-motion for reconsideration ito or magsasampa naman ng si Franz Castro. So yun ang kakabigang ating latest Liba Club for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Yung ayaw manood sa aking video, pasensya na po!